Magandang gabi ho, magandang gabi sa inyong lahat. And happy Valentine's Day to everyone. And thank you so much for coming tonight. Exciting ba ang Valentine's na, Vice? I know you're It will working. be very exciting. Oo. Marami akong kadate. Feeling mo ito yung pinakamasaya mong Valentine? Dapat, no? Lagi naman, you always look forward to that. It always has to be the GOAT. Correct. Can we settle down? Kasi those in the back, para makita nila. Sunny Chua! Everyone, settle down now. Okay, Aaron, who would like to shoot the first question? Aaron Domingo, my partner. Partner, we have a question from Malay Ethel. Of course, Tita Ethel. Okay. Vice, Tita. Ayun. hindi ba ang complete, wala kong ina-announce sa Showtime na ang title nito ay na parang umibig, Nagmahal na saktan nagmahal ng na concert. saktan ng concert. Palagay mo ba, nakaka-heal ng broken heart ang magkaroon ng concert? Opo, pag busy ka naman, di ba, nag-divert. Tapos hindi mo alam, lampas ka na pala dun sa pinagdadaanan mo na hindi mo na malayan. Tapos sobrang kabisihan. Pwede magbigyan mo kami ng ideya kung sino yung minahal at nagbigay sa'yo ng Sakit. sakit. Ay, hindi ho. Ayun, sama na ugali. Madami naman ako pinahal, Tita Ethel. Madami rin naman ako nakasakitan. At madami na rin naman ako nag-concert. Madami po, hindi lang isang tao. Siyempre, tanda ko ng tono. Dami naman ang nagpakasasalit sa katawan. Ay! Eto na lang, guys. Anong ma-expect namin dito na hindi pa namin napanood sa mga past concerts niyo? Madami. Lahat ng materials ko bago, tita. Bagong sulat, bagong materials, bagong konsepto. Tapos meron akong gagawin dito na hindi ko nagawa pa sa ibang mga concerts ko. Kasi usually, di ba nakikita nyo, patawa ng patawa, tapos major production numbers. Pero ito, isang simpleng number, pero first time kong gagawin. At saka, pagkatapos kong gawin, parang mas makikilala nyo ako. Meron akong ibubuksan sa inyong bahagi ng buhay ko na hindi nyo ba masyadong alam. Ay. Opo. Yun ang sorpresa. Pwedeng bigyan ng ideya. Meron akong gagawing spoken word poetry. Na hindi ko pa yung ginagawa ever. Ayan, dahil sa sinabi ko, yung ibang concert tuloy gagawin na hindi nila pare-pareho namin. Hindi na ready na lang. Oh, thank you ha. Thank you po, tita. Vice, interesting yung spoken word poetry. Paano ka nagka-idea gawin yun sa isang Valentine concert? Kasi yung concert, siya every body, every gap nung show, kasama dun sa yung journey siya ng isang love life, isang love story, yung nagmahal, unang gap niya, unang segment nagmahal, tapos kapag ko nasaktan, tapos nag-move on. Tapos gagawin ko yung dun sa yung spoken word poetry, mapapanood siya dun sa part ng nasaktan. Kasi yung spoken word poetry, pag pinakinggan mo siya, pag nanood ka ng mga performances ng mga spoken word poetry, sobra. Ang sakit kasi it's either totoong experience nung poet o nung lumikha nung tula yung kinukwento niya, at nagsasait siya ng isang istorya sa pamamagitan ng yung mga salitang tumutusok talaga sa puso. Okay. Tapos yung tula, yung ginawa kong tula, it's about me and my story na hindi nyo alam. Wow, interesting yun. Okay, Aaron. Thank you, Vice. Thank you, Tita Ethel. Partner, we have a question from the editor of the Manila Bulletin, Jojo Si Panel. Jojo. Yes, Jo. Vice, Hi po! hi. Sa totoo lang talagang magaling kang magpatawa pati kumanta. Maraming salamat. Oo. Pero dahil sa sobrang galing mong magpatawa, nakakalimutan or na-eclipse yung pagiging singer mo, I wonder kung inaalagaan mo pa din ba yung part na yun ng talents, o yung talent mo na yun. Musicality. O yung Actually na po. Parang nilet go ko na. Kasi parang mas dati kasi po talaga nagsimula ako sa comedy bar, talaga ako as a singer. Correct. Pinupuntahan ka Sa TV namin. nga, sa singing contest ako nagsimula eh. Pero since hindi naman ako nakagat to, kasi kinagat ng tao yung comedy. Mas nag-concentrate po ako sa comedy, kaya hindi ko na rin masyadong naalagaan yung pagkanta. Tapos sinatry kong kumanta minsan ng mga seryoso. Hindi naman nila siniseryoso. Mas gusto nila yung novelty, bumpanes, ganyan, yung mga push mo lang te. Ole. Oo, mga ganon. Yung pabebe. Ang hirap din naman kasi syempre po negosyo po ito.
kung ipipilit ko yung gusto ko lang, hindi naman ako kikita, eh syempre sa economics, di ba, mas bumibenta yung gusto, dinidemand na supply kaysa yung sinusupply mo na hindi naman dinidemand. Pero Kaya, dati, ano yung mga tipo ng kinakanta mo na seryoso? Para lang ma-reflect. nung nagsimula ako sa TV, sumali kasi ako ng Conspo dati sa Itbulaga, yung O, di ba? Ano, mga matataas, mga pangbabae. Kaya doon dati lagi akong guest ni Regine Velasquez sa mga shows niya kami ni Anton, kami yung Reginettes dati, yung mga diva-diva. Tapos, nawalan ako ng boses ng mga 3 months. Tapos, nung bumalik yung boses ko, wala na akong falsetto, kaya hindi na ako nakakanta ng pambabae. Mga mababa na lang nakakanta ko. Pero nakakakanta pa rin naman po, kahit pa paano. Pero hindi rin birit-birit. Yung last question ko, last year medyo nagkaroon ka, ikaw mismo, nagkaroon ka ng medyo agam-agam when direct. But then napatunayan mo sa Super Parental na you're still well-loved, if not more, because of the outcome. How does that affect your plans for 2017? Salamat. It affected me in a very positive way. Mas na-excite akong lalong magtrabaho, mas na-excite akong tumanggap ng mga projects. Kasi syempre po, nung nawala si Derek Wen, parang there was a very big part of me who also died, that also died. Parang nawalan ako ng confidence, ng kumpiyansa, nawalan ako ng, parang naputulan ko ako ng pakpak. Pero after po nito, parang pinaramdam naman sa akin ni Derek Wen na you will be alright. Someone else is gonna take care of you na. Kaya umayos ulit ang pakiramdam ko, yung gano'n, mas bumalik yung liksi ng kabayo. Kaya it has affected me in a very positive way. Okay, thank you, Jo. Vice, kasi kakagabi I was in a party, pinag-uusapan ng mga tao na you're very collaborative. Actually, ang saya nga doon ng Star Events at ABS Events kasi nakikinig na lang sila sa'yo kung paano nyo ipagtatakbuhin yung show. Are you really like that? Na ikaw yung gusto nyo, ikaw nasusunod sa content, sa ano? Hindi naman sa laging nasusunod. Kumbaga, paano ba? Gusto ko talagang nakikialam kasi nahihirapan ako pag yung, lalo na kunyari sa acting, nahihirapan akong gawin yung eksena pag kinabisado ko lang yung script, pag hindi ko own words. Okay. Kumbaga, ibibigay sa akin ng director, ganito yung eksena, ganito yung gusto mong makuha, ganito yung emosyon. Pero hahayaan niya ako na gamitin ko yung sarili kong salita kasi feeling niya, mas effective ako pag ginagawa ko yun. Kaya ganun din sa ibang projects, pag gagawa sila ng magpe-present sila sa akin, Correct, tapos tatanungin nila, ikaw, anong gusto mo, anong take mo sa ganito? Tapos pagpe-present ako ng sarili ko na para pag-collaborate. Tapos pumapayag naman sila, oo, sige, mas maganda yan. Kaya it's not just me, it's the entire crew. It's a collaborative effort kasi ayun, meron din naman marami akong hindi alam na sila din naman na nagsusupply sa akin. Tapos yung mga alam nila, kapag nalaman ko na, dadagdagan ko, iba-vicify ko na. Vicify. Kasi syempre, no one else can do that except myself. Oo, No one kasi else ikaw can naman yun na. vicify their concept except Vice Ganda. Kaya kailangan pagsamahin namin yung konsepto nila at saka yung, kumbaga, yung paraan. Correct. Thank you, Vicey. Aaron? Trending ngayon ang Vicify. Ay, no. Ang ganda, no? Yes, ang cute. We have a question from Teacher Joe Bonso. Ayan. Namiss Hi, kita, teacher. Hello po. Ay. Congratulations, so excited. We're all excited for your concert. Salamat po. Ano po yung huling mga issue or if you have to be in particular mga bagay na gusto mong pusuan? Pusuan. Mga issue na gusto kong pusuan. Ako, ever since, pag chikahang pag-ibig, yun ang gusto kong pinupusuan lagi. O kasi minsan pag ang usapan about politics, hindi ko na pupusuan, ayoko na makidaw-daw. Kasi madilim, maitim, madumi. And pag-ibig, parang masarap lang pag-usapan. Yun naman gusto kong pinupusuan. Kahit yun naman ngayon yung mga millennials, gusto nilang topic. Kahit saan, kahit anong oras, basta may kinalaman sa pag-ibig, may hugot silang lahat. Ayun, kaya yung mga usapang pag-ibig, gusto kong pinupusuan nila. Siguro most memorable na napusuan mong story ng pag-ibig lately. Ano ba? Yung totoong istorya po ng pag-ibig. Yung story ni Ann Curtis at saka ni Erwan, pinusuan ko yun, umiyak pa nga ako doon eh. Seryoso? Oo.
Kasi nasaksihan ko yun eh. Nasaksihan ko yung journey nung dalawa. Noong mga panahong so-so lang, hindi ko masyadong seryoso, hanggang sa seryosong-seryoso na, hanggang ayan na. Nakita ko yung transition ng mukha ni Ann Curtis from sad to happy to very, very happy. Kaya yun, pinusuan ko yung story. Thank you po. Thank you, Mami. We have a question from MJ Felipe. Ayan sa MJ, ang aga dumating na MJ, ang daming gustong tanong. Kanina pa ako tinatanong, wala akong masagot. Pwede ka naman dumirekta. I know, Ayaw. pwede kong dumirekta eh. Dami kong tanong, Vice. Una, naka-inspire ba dyan sa poster mo, Pia Words Back? Actually, na-inspire ko sila. Charot. Actually, yung words back talaga. Kasi chinek ko yung Oo. IG ni Pia, January 7 niya nilabas yung photo niya. Ikaw, January 18. Actually, hindi talaga yun yung concept. Oh, Ano na yun, iba yung concept. Parang last shots na lang yan na playtime na lang tayo. Okay. Playtime. Tapos si Sir June, picture lang siya ng picture, nakikipaglaro lang siya sa sabi ko, ay, ipi awards pa ako silang lahat. Ganun. Tapos kung mas maganda, yun na yung ginamit. Sabi ko, ay, alika, ipi awards back natin sila. oo. Your last concert was 2015. 2 years ago? Oo. Yun yung controversial. No, it was the peaceful one. The peaceful one. Oo. Parang, ano yung mga learnings mo from your previous concerts na hindi mo na gagawin sa concert na to para iwas issue na? Actually, na-miss ko nga yun, kaya parang gusto kong gawin ulit. Actually. Totoo ba? Kasi alam mo, ang mga tao napaka-double standard. Sobra. Noong mga panahong ginawa ko yon, dapat sasabi nila, ako dapat di mo ginawa yan kasi ganito, chu-chu-chu-chu. Nung hindi ko na yung ginawa, sinabi nila, ba't wala yung ganon? Hindi tuloy masyadong exciting. Kaya itong mga tao, hindi mo maintindihan. Hindi, ngayon, basta ako, gagawin ko lang yung ano yung sa panglasa ko. Ganun pa rin naman eh. I trust my taste, my judgment. Kung mamali, eh ganun talaga. Hindi naman tayo perfect. Aaminin ng pagkakamali at tatawad, paghingi ng patawad, di ba? Pero ano, ganun pa rin. Kung ano yung sa pakiwari ko sa panglasa ko eh, makakapagpatawa pa rin ng audience ko. Kasi kilala ko yung audience ko eh. Yes. Alam ko kung paano ko sila patatawanin. Alam ko kung ano yung gusto nilang marinig. Kaya pag hindi nila nagustuhan yung narinig, ibig sabihin hindi sila yung audience ko, pumunta lang talaga sila. So makakaasa kami ng mga matinding punchline. Matabil ka ba ngayon sa concert? Ay, oo, matabil to. Kasi yung huling concert ko mabait as requested by the management. Oo, kasi sabi ng management, tapos ka na dun sa mga, ano, yung mga very comedy bar na ano, gusto namin production, yung mala Madonna, yung ganyan. Kaya yun ang ginawa ko ng huling concert, yung gandang-ganda sa sarili, na ang laki-laki ng ginastos namin kasi puro prod na malala. Nagmala Katy Oo. Perry ka pa doon na Kaya sabi ko, Trojan horse. nabigay ko na yun I wanna go back to basic. Gusto ko talagang ginagawa, yung walang yaan. Okay. Ganun, oo, yung walang yaan, patabilan ng bunganga, barubalan, yun, lahat yung gagawin ko ngayon. Kaya nire-remind ko ng mga manunod, SSSSPG talaga to, no? Oo, yung ang dami ko kasing trip na gawin na hindi ko pwedeng gawin on-cam, sa telebisyon, sa pelikula, na pwede kong gawin sa live. Okay. Pwede kong gawin sa live. Dahil handa naman ang audience ko dun dahil nakalakihan nila yun na ginagawa ko. Alam nila yun ang ginagawa ko na pag hindi ko ginawa, hanapin nila. Kaya gagawin ko talaga. Can you finally announce sino mga special guest mo sa concert mo? Si Aura, hinamon ako, kaya hindi ko naman siya matanggihan dahil aawayin niya ako pag hindi ko raw siya sinama. Oo, na siya mismo nakikipag-meeting sa aking production team. Oo, dahil may mga na search na daw siya sa YouTube na gusto niya yung gagawin. Tapos gusto niya showdown daw kami. Sabi ko, back to back concert ba natin? Ba't parang ang dami ng gustong gawin? Oo, tapos gusto niya, at nakakatawa, gusto niya sa simula pa lang lalabas na daw siya. Sabi niya, ayoko na masyadong matagal kasi baka antukin ako. Kaya gusto niya first guest siya. Si Daniel Padilla kasama ko rin. Wow! Officially, Oo. we're announcing it. Oo. At saka si Baha Salvador kasama ko. I heard. Okay. Oo. Correct. Kaya masaya. Madami pa. Si Daryl Ong, si Michael Pangilinan, si Chris Lawrence, ayan. Kailangan ba, Vice, na ganun karami na on your own naman kaya mong punuin ang Araneta on your own? Ayoko naman magpakakampante din, no? Nakakatulong din naman yung guest sa akin. May mga fans din naman sila na Naman. wala namang balak manood sa akin, pero nung nalamang guest nila, ay manonood kami kasi nandun si Maha, nandun si Daniel, nandun sila Aura. Ay, may tulong din naman sila sa akin. At Nice. saka, makakatulong sila sa pagbibihis ko. Change costume. Ang hirap pagbihis pag walang guest, di ba? Kaya, at saka, bongga yung mga guest ko, no? Hindi,
pag yun ang mga guest mo, hindi sayang. Kasi, di ba may mga times na pag nawala yung bida dun sa show, pag guest nagtatayuan yung mga CR. Oo, yung tipong maha. Hindi mo tatayuan Hindi mo yan. tatayuan yun. Eh, yung tatlong singers na ang gaganda ng mga songs, hindi mo rin tatayuan yun. Last question na. Go, MJ. I know naman hindi mo sasabihin kung sino, no? Pero ano bang status mo ngayon? May Hindi mo jowa ka ba? alam. Huwag kang pakakasiguro. Yun na Di ba nga. sabi ko? I know. Meron akong bubuksan sa inyo. Hindi. May jowa ka ba ngayon? Ano? May jowa ka ba ngayon? Oo. Ikaw yan, ha? Dami. Hindi, hindi showbiz to. Oo nga. Manonood siya. Hindi ko lang alam. Parang sana wag. Bakit? Bakit? Wala lang. Ayoko. Laka. 16. Ang lambot. Oh, Candy Cloud. Ano Ay, yan? hindi ko alam kasi baka may taping din siya. Ay, artista! May taping siya! Charot! Yan tayo eh. O, diba? Nag-iisip kayo mga dalahira yung mga utak niyo. Mamita. Ano kasi mamita? Ano? Oh, initials na. May Dali. taping. Pag nag-taping artista agad, hindi ba pwedeng nag-guest lang sa isang talk show or ano? Initials na. Dali na. Ha? Initials. Ano ba? Pag na-initial, sasabihin ko na yung pangalan sa 14 eh. Mamatay. Bakit gusto mo ako mamatay, MG? Hindi na nga. Sige na. Love you, bye. I love you, MG. Thank you. Nakaloka naman itong mga pasabog na ganda. 14 ha, aminin mo kasi no. Aaron. Ito partner, certified pony at lahat ng concert device pinanood niya. Wow. Kenneth Quito from Lionheart TV. Lionheart! Favorite device niya. Oo, pinapalo kayo sa Facebook. Hello, Vice, tatanong ko lang, di ba, nung mga nakaraang concert mo, lumabas kami tumatawa, lumabas kami na masaya. Dito ba sa concert mo, ano yung mapapakita mo sa mga fans mo? Lalabas ba silang inspired? Lahat ng emosyon daw. Kasi nung naglatag kami ng line-up, tapos meron na akong nirehearse na isang sa harapan nila. Lahat daw, yung journey, may experience daw nung viewers. Matatawa, tapos matutuwa dun sa mga istorya na maririnig nila. Mai-inspire sila after, maiiyak din daw. Kasi may part doon na sabi nila, ang sakit nito, sobrang sakit. Eh sabi ko, talagang kasi yun yung totoo. May masakit pero basta. Oo, lahat. Hindi ako nagpapaiyak sa concert ko usually Laging patawa, papagod. Ito, patawa, paiyak. Tapos pamove on, patawa ulit. Pero uuwi kang positive. Oo, iprolong yung Uuwi kang lungkot ha. positive. Hindi, para real yung journey, kailangan may sakit Kasi yun nga, nagmahal, nasaktan, nag-move on. Ganun. Tapos may tanong pa dito yung mga followers natin. Bukod daw kay Miss Regine Velasquez, kung magkakaroon ng chance sa susunod mong concert, sino yung sa kabila, yung gusto mong makatrabaho? Makakollaborate? Kabilang building? Oo, sila Arnold Club yung Michael Naka-news. Pakantahin naman sila. Kasi ngayon, si Regine talaga ang dream ko Naman. Oo. Malay niyo, bago matapos ang taon, mag-concert ako ulit. Isama ako ni Miss Regine. Pag sinama niya ako, sasama ako talaga. At saka nadadalas yung pagkikita niya, no? Oo. Dahil lang kay Ogie. Kay Ogie, tapos isang araw, nagtitaping si Ogie sa kabilang studio, tapos pinuntahan niya ako sa studio ng GGB. Nanood siya ng taping. Love ako noon eh. Ang laki ng tinulong sa akin noon ni Miss Regine, mahal na mahal namin ang isa't isa. Kahit nga may concert yung asawa niya, pinupost sa Instagram yung Correct, post she niya, did tsaka na video. last week, no? She's very generous. Salamat. Thank you. Thank you. Ito partner, nagmahal, nasaktan at nag-press ko ang Jude Cartalago. Ay. Hi! Congratulations. Talak na lang, talak. I'm just curious kasi like, amidst your success, meron pa bang kinai-insecurean si Vice ganda? And meron ba mga bagay na, ano mo, paano mo kinkonsole ang sarili mo when you're faced to that certain situation? First, kung meron pang kina-insecure si Vice na madami. Kasi kahit kahit gano'n ka namang successful, your life is still not perfect, di ba? Marami ka pa rin takot, marami kang insecurities. Ang una kina-insecurean ko, panahon. Ang bilis-bilis ng panahon. Na-insecure ako sa panahon kasi feeling ko mas mabilis siyang matapos kaysa sa ginagawa ko. Mas mabilis siyang magpalit kaysa sa napaplano ko.
Yung gano'n, hinahabol ko siya na natatakot ako baka mapag-iwanan niya ako. Eh, kailangan lagi akong sumabay sa kanya. Kung di ko man siya mauunahan, kailangan sabayan ko yung panahon. Pinakakinaisip ko lang ko talaga panahon. Grabe magsagot si Vice, ano? Yung Thank you. out of the, iba ka talaga mahal eh. Nakakaloka ang lalim mo. Okay, next question. Yes, partner. Ito, maraming hugot pagdating sa pag-ibig. Don Sermino Yay, si of Don Don. Aban. Hindi totoo yung maraming Marami siyang hugot. Si Vice ang maraming hugot. Doon Maraming tatanungin lang tayo sa hugot. kanya noon, sa Quezon Dati Avenue. pa. But anyway, Vice, sabi nila i-push na lang namin yung love life since dumadaldal ka na rin naman daw. So, gaano na raw katagal yan? Kasi parang kung tatansyahin namin yung malungkot ka nung kailan, so meaning bago ito. Isa siyang bagong love life. Takoy. Tasos yung fringes ng lipstick ko. So isa siyang bagong... Everyday naman bago yung saya. Everyday bago yung ngiti. Everyday bago yung kilig. Kasi ang love hindi naluluma. Lagi siyang bago. Pero bago yung boy. Ano no? Bago yung boy. Actually, I don't remember the boy. I just remember the feeling. Kanta pala ni Timmy Cruz. Hindi, gano'ng katagal na? Hindi bago yung boy. Dati pa rin. Oo, pero hindi nyo kilala. Ano ba? Wala ako. Close na ako sa'yo. Hindi ko nga kilala. So, aasahan ng mga fans mo sa 14 talagang meron kang i-announce. Napag-usapan niyo ba yun Ano po? napag-usapan niyo na ba yun na kaya i-announce mo siya sa 14 na finally i-open mo na and naisip mo na rin ba mga posible pwedeng mangyari? Kaya nga sabi ko, di ba sana hindi siya manood? Okay. Oo, sa mga ibang bansa na siya pagkatapos. Kaya lang hindi pa naman pwede kasi syempre may serye. Ay, talaga! Ayun na sabi. Bakit mo sa Vice? Vice! Nakakaloka ka. May serye. Ano ba paganda na ng paganda yung na taping may serye. Kaya di ba? Ang hirap na walang briefing na press con eh. Ang dal-dal eh. Go, ito. Eto, nagka-interest na tuloy si Tita Ethel lalo. Tita, hindi mo tapos ka na kanina! Gusto nilang malaman kung pang prime time daw ba yung Series. serye? Prime time daw ba yun? Or pang hapon ba yan? Or yung pang umaga ba yan? May olive tapusin na natin itong press con na ito. Too much info Ano oras ba to? Oh my God! So ngayon, prime time, prime. Charot! Paano kanya pinapaligaya? Ano po? Ano ba? Ano ba? Hindi nga, paano kanya pinapasaya, pinapaligaya? Kasi, Sa mga pinakasimpleng paraan. like, Diyos ko marinig mo lang ang pangalan niya, masaya ka na, di ba? Pag-usapan nga lang siya, kahit hindi naman siya yung tinutukoy, masaya ka na. Papasayin natin siya pag-usapan natin yung pangalan niya. sige, lalo Ako kung sa... yung buhol ng fringe. Ang dami mo nang ginagawa ngayon, kanina focus ka. Nasa stress ako sa'yo. Matawag ako sa opisina ako. I'm sure. Pinapadescribe niya, last na lang daw, kung Ano po? height na lang daw. Hi. Tangkad siya. Mas mga 6-footer siya, or... Bako meron mo si Parang almost. Ano mo? Nag-iisip, nag-drawing na naman ako sa utak ko. Ako nga, di ko. Baka naman taga-GMA yung sabi mo, wala siya. Actually, 5. Wala na siya shoulder na. Alam mo na, Don? Sino? Hindi, ang hirap magkapay ng... Eh, kahit yung mga tao sa paligid niya hindi kilala. Oo. Kahit nga ako, hindi ko rin kilala. Pauso lang naman ako. Pero hindi, seryoso, masaya ka ngayon. Masaya po. Masaya yung puso mo ngayon. Opo, saya. Oh. Saya ako. Puyat lang, pero masaya. Okay. Ano, tita? Dito, Ethel, may paano dagdag? Ano yun? Ayaw kasi ni Aisa na nagtatanong na hindi relevant sa concert. Wow, kaysa na ngayon na isa na gano'n. Parang kanina siya yung nakikinig. Oh. Sa red, siya na yung kaawa. I love Anyway, thank you, Vice. Ay, Sa sa tali. sa akin si Isaac ever since. Alam mo nung di pa ako artista, nag-concert ako, tinulungan niya na ako sa publicity. Gagawin niya ulit ngayon. Thank you, Mr. Red. Salamat po. Kasi gusto niya rin ng mga Palihim na relasyon. Oo. So sa 14 after ng concert, may date.
May after party eh. Oo. Okay. So, ano ba? Pang 13 ka ba? Pag nag-date? Pag Valentine? Ano nga ba? O pang 15 ka? Depende kung kailan siya walang work. Wow, talaga marinig. Alam Kasi mo? minsan on call. Nagagawa kasi yung kasi nag-iisip kayo, wala, ina-adjust ko lang kayo. Feeling nga namin, pero siyempre humuhokya. Wala nang masakit. Piling ko crush niya yung sinasabi niya. Oo nga. Si Zanjo pala yung binili ko sa life ko. Kasi si Zanjo talagang biggest crush ko ngayon. So, hindi ko alam kung bakit. Pero nagpaalam na ako kay Bea. Sabi niya ako kailangan ako. Ba't si Bea? Wala na Hindi, at least nga, parang tapos na yung malulungkot na araw. ng Oo nga, puso mo, ang di ba? tawa niya eh. Ngayon masaya ka na eh. Parang ang tagal ko nang nalungkot. Oo nga, kung kumbaga maalala. kung hindi ka nag-click sa basketball player, sa artista siguro talaga. Nag-click din naman. Actually, super click. Charot. Okay. Successful naman siya ngayon, di ba? Yung ex. lahat naman ng nang napalapit sa akin. Palapit talaga. Oo, naging successful kasi meron akong positive vibe na napapamana sa kanya. Wow. Ang anting-anting ni ba? Oo, binibigyan ko sila ng bird tooth. Yun ang separation pain. Binibigyan ko ng bird tooth. Okay. Yes, we have a question from Elle of Star Studio Magazine. Ayan si Elle. Hello guys, good evening. Sorry. Follow up ko lang dun sa sinabi mo na si Zanjo yung biggest crush mo ngayon. Anong meron si Zanjo at bakit mo siya hinahangaan? Ba't mo nasabing biggest crush talaga? Ang tagal ko na siyang kilala si Zanjo. Pero crush ko na siya noon. Pero yung, since magka-chika kami, nawawala. Pero after nung Star Magic Ball, nung nakita ko yung Star Magic Ball, gwapong-gwapo talaga ako sa kanya. Tapos nung wala na sila ni Bea, tapos nakikita ko siya, na tapos sinasabi ko kay Bea, sabi ko, ate girl, ang gwapo ni Sanjo. Sobrang gwapo ni Sanjo. Tapos ang gwapo talaga. Tapos bet na bet ko na talaga siya ngayon. Bet ko siya. Anong reaction ni Bea? Wala, dead wala. Sabi ko, dilaw ako, sabi ko, ate girl, paano pag kunyari, tag dito, isang beses, nagpaalam ako sa'yo na, ay, ate girl, mag-date ko ni Sancho, ano sabihin mo? Sabi ko, okay lang. Sabi ko gano'n. Pero anong date? Sabi ko, charot, joke lang. Pero dream ko lang, hindi ko naman makakadate si Sancho. Hello, baka bugbugin pa ako. Ito yung mabait yun. Ang mabait yun, bait si Sancho. Okay, next question naman. Sabi mo na happy ka ngayon, may love life ka, and na-mention mo kanina na si Anne, na witness mo yung journey niya sa love, na hindi masyadong seryoso, hanggang sa seryoso. Nasaan ka din sa journey mo sa love ngayon? Seryoso naman ako lagi. Seryoso ako maging masaya eh, kaya gusto ko so into it. Thank you. Thank you. Boys, paano ka magmahal? Hindi ako nagtitipid eh. Kasi paano pag matapos na? Tapos Hindi ba mga jowa, galante ka na, lalo na siguro kung jowa mo. Sa lahat, hindi lang naman galante sa ang tawag dito? Sa material na bagay. Galante ako sa lahat. Galante ako sa lahat ng pwede kong i-share. Sa damdamin ko, galante akong sinishare yung damdamin ko, galante akong sinishare yung kaalaman ko na hindi niya alam, na dapat malaman niya. Galante akong nag-share ng panahon. Galante ako eh, kasi gusto ko yung yung love na love ko siya. Tapos yung alam niya. Kasi pag gano'n ang ginagawa ko, minsan meron ako mga taong gustong-gusto, kasi simula hindi naman nila ako gusto. Pero pag nakilala na nila ako, naramdaman nila kung paano ko sila minamahal, na-appreciate nila, tapos sobrang silang na-attach, sila na yung nahihirapang bumitaw sa akin. Ganon! Ayoko na. Ikaw na, Ero. Ano ako positive na? Enjoy na. Pusuan mo na. Hoy, live streaming tayo ha sa Star Music Facebook. Okay lang naman, wala naman sinasabing Okay, Yes, partner, we have a question from another Ultimate Boy Magnet. Chimpy on our Wow! Sweet boy magnet! Sana totoo, di ba? Kasi hindi niya alam na siya yung tinutukoy mo, nagpila talaga siya nung pinagit yung pangalan niya. Hello, bye! Hello. Una, congratulations sa Salamat mga po. achievements mo noong 2017. Naisip ko lang, bakit ngayon this time Valentine's yung naging concert mo? usually ba anong month tayo? May or October. May or October? Parang may kinalaman ba ito dahil happy ka ngayon? Bukod sa happy din naman, kasi last year hindi ako nag-concert. Hindi kasi nung nilatag yung schedule, so natanggal yung concert. So,
sabi namin, so kailan ako magko-concert? Sabi ko sa Deo, dapat may concert ka agad. Hindi pwede masyadong matagal na hindi ka magko-concert. Kaya kung hindi ka nakapag-concert last year, first quarter of 2017, dapat may concert ka na. So nakalatag na talaga yung Feb 14. Maaga silang nagpa-book sa Araneta. Kaya lang, na-deadman namin dahil sa pelikula, sa sobrang tutok kami sa pelikula, nagulat kami, malapit na pala yung Feb 14, kaya bigla-bigla kaming Kamusta naman yung mga preparations mo ngayon? Actually, dami ko kasing katulong eh. Daming tumutulong sa akin. That's good. Yung management, ang daming nilang tinoka para, kasi nga, halos mahigit isang buwan lang ang prep for everything. Kaya, para hindi kami mahirapan, di mataranta, ang daming taong gumagawa ng mga bagay-bagay. Tapos, sa pagsusulat, may mga katulong din ako, ang daming bakla. Halos yung mga kaibigan ko sa comedy bar, kahit hindi ko sila tinawagan, malalaman din na nag-brainstorm kami. Lahat sila nagsusuguran sa bahay namin. Kaya, yung mga materials ko maaga rin natapos, madaling natapos. Yung mga guests, ang babait, ang agang nag-confirm, kaya walang masyadong problema din. Yung mga tao naman, masipag din bumili ng ticket. Tinatanong ko sila everyday, safe ba yung ticket sales? Hindi ba nakakatakot? Hindi ba tayo kailangan Ay, presyo. Sabi nila, safe. Pati yung ticket sales, okay daw. Maganda daw everyday. Tumataas daw everyday. True. Alam ko nga yung update. Ayun, and then si Danielle na-mention mo nakasama siya sa mga guests mo. And then previously din, na-mention na magkakaroon kayo ng movie. Is this happening this year? I hope so. I really hope so. Sana. Gusto ko na talaga na magka-movie kami ni Daniel. Kaya ang busy-busy din niya kasi kahit gusto rin naman ng management, di talaga nagtutugma yung schedule namin. Kaya dapat nga ngayon, before the end of last year, gusto na lang makipag-meeting ako sa Star. Yun na dapat ang i-request ko. Pero sabi ko si Daniel, gusto ko na next year talaga sana matuloy. Pero ang dami rin meron pang may John Lloyd din na nakakasal, may madami. Hindi ko na alam kung sino mauuna, pero naman, kampante naman ako kasi magaganda yung projects na binibigay sa akin. But definitely may isa this year, Vice. Opo. May osa dalawa. Dalawa max, minimum of isa, pero hindi pwedeng mawala. Mawala ng movie this year. Si Carla din na-announce na na you will have a movie. Ano ba yun? Actually, it's gonna be her movie. It's her movie, yung Barna. Kasama niya lang ako nagko-conceptualize. Ako kasi nag-isip ng Barna sa kanya, tapos binubuo ko, ganyan-ganyan. Tumutulong ako sa pagbuo ng pelikula niya. But it's her movie. Pero pwede naman ako, pero usapan na, pwede ako lumabas dyan kung kailangan mo kung anong eksena, kung kumami dyan, go ako. Sabi ko sa kanya. So ngayon ba medyo ka na din? Kasi dati, syempre lead star ka lang sa movie. Ngayon talaga umi-involve ka na din siguro. Or pwede mo lang itahakin yung siguro pagiging part ng creative kahit hindi ikaw yung creator na, gano'n. Actually, I have always been part of the creative team of my movies. Binibigyan mabait yung management, pati director ko, binibigyan talaga nila ako ng freedom to be involved. Tinatanong nila ako, tapos may kaya talaga kung yung magsabi talaga, magbigay ng inputs. Kami ni Coco, congrats and thank good you. luck. Okay, announce ko lang at as I speak to you tonight, yung pong trending at number 2 na po ang pusuan mo si Vice Ganda sa Araneta. Wow, alam mo naman social media queen itong si Vice. Okay, Aaron. Yes, partner. Ito, susunod na magtatanong ay ang original Miss UST, ang beauty queen with a heart, Marinel. Ayan si Miss Marinel. Hi! Wala pong katotohanan. Pero may beauty contest talaga sa UST, kahit yung mga bakla, yung Mega Mod, sa UST yun eh. Opo. Dati Meron yun. din. Mega Mod? Oo. Ayun. Parang Mega Model, ganun Mega Mod. O yun. Vice, January na ngayon, pa-assess naman yung nangyari sa'yo noong 2016. Anong masasabi mo? 2016, it was a very peaceful year. It was a very, kumbaga, favored ako ng 2016. Peaceful meaning walang involvement sa kontrobersya? Oo, peaceful. Walang masyadong stress. Walang nakakayanig na ganap. It sailed smoothly the entire year. Wala ako masyadong naging problema except yung sa, Direk Wen's passing away. Yun lang. Other than that, wala nang masyadong binigay sa akin issue ang Diyos. Siguro para sa kanya kasi talaga mabibigatan na ako nung kay Direk Wen, kaya hindi niya na ako dinagdagan. It was one of the best years. Okay. Kamusta naman sa proseso ng grieving? Okay ka na? Yeah, I'm so okay now. I'm so okay. I have accepted and
I have moved on and kasama ko pa rin naman siya. Hindi naman kami nagiging. Yun, kanina na-mention mo na may plan to have a movie with Daniel. Ano yung mga plans na pwede mo na ma-announce for 2017? Wala pang concrete plan tungkol dun sa movie namin ni Daniel. Pero originally kasi yung sa amin ni Daniel, ano yun fantasy, parang superhero, chuchu. Ganon. Yung kay John Lloyd naman, na naplano na last year, kasi kami nila John Lloyd ang nag-brainstorm doon parang rom-com. Parang sa Sarah Geronimo ako ba? Ikaw ang girl. Parang tatay ako ni Sarah. Okay. Yung best friend mong si Coco, nung press con, sabi niya na gagawa daw kayo ulit ng film for MMFF. Although hindi kung bakit. We lack quality. Aaminin namin, hindi kasi yata ito na-disclose hindi talaga buo yung naibigay namin material. Okay. Kumbaga, anong tawag doon? Yung picture lock? Picture lock. Okay. Picture lock lang yung naibigay namin na entry. Pag picture lock, walang scoring, walang effects, walang dubbing. Kung ano lang yung shoot namin, yun lang yung ipinalo. Dahil talaga naman nung pinadala yun, talagang sabi ko, hindi rin naman ako masyadong umaasang papasa ito dahil picture lock lang naman. Hindi tapos. Oo, pero nung hindi natanggap, tinapos na namin ang buo, it became a quality movie because it was a very fun movie. Maayos naman siya, maayos pagkakagawa. Wala naman ako masyadong narinig, lalo na sa mga nakanood na hindi sila nag-enjoy. Parang 99% ng mga nakanood nagparamdam ng kanilang opinionan. Masayang-masaya sila dun sa pinanood nila. Kaya for me, it's a good movie. At yung sinabi ng gagawa, there's nothing wrong with doing another film fest. Lagi namang actually, sinuportahan naman namin din Diba, nagtutuwid nga kami na panoorin, lalo na yung mga entries ng mga kaibigan namin. I even watched yung isa sa mga entries ng first day. Tapos, parang gagawa pa rin naman ng film fest kung kakayanin. Kung hindi, basta may movie ako every year. Okay. Nasabi mo kanina na smooth sailing nga yung 2016. Pagdating sa hosting, mukhang wala na masyadong invitation from MTRCB. Ano yung ginawa mong pagbabago sa hosting? Para safe, kasi nga syempre showtime, marami rin nanonood na youngsters. Anong changes sa hosting? Pagbabago? Wala akong masyadong siguro mas cautious. Kasi siyempre nasimula hindi man ako marunong dahil sanay ako ng live performance sa mga comedy bars na talagang malala ang bunganga namin lahat. Dahil yun ang gusto ng audience namin. Kaya nung biglang napunta ako sa TV na live, siyempre nangangapa-ngapa ako. Kaya magkakamali ka talaga. Ngayon, kahit pa paano aware naman na kami sa kung ano yung pwede at kung hindi pwede. At saka, mas bukas na ngayon ang pananaw at ang pangunawa ng mga manonood at pati na rin ng MTRCB. Oo, kumbaga sumasabay na rin sila sa panahon. Kasi may mga, kahit naman may mga panuntunan tayo sa paligid natin na hindi mo na rin pwedeng i-apply ngayon kasi umikot na ang mundo. Iba na rin talaga ang kilos at bukadura ng mga tao. Kaya ang pamantayan din talaga na i-adjust. Kahit naman ang mga batas, di ba, sa konstitusyon, ina-amend, kumbaga, ang tawag dun sa nira-ratify. Basta, binabago rin ang mga batas at ina-adjust sa panahon. So you're saying na mas accepting na yung audience, mas I cannot say that the audience is more accepting. Maybe the audience is more tolerating. Okay. Ayun. Salamat. Okay. Thank you, Ms. Morinel. We're down to our last 3 questions. Eva? Yes, partner. Okay. Yeah. We have a question from Kate Adahar of Random Ayan, si Ms. Kate, Random Hi, Republica. I'm just curious kasi yung work na ginagawa mo nagre-require ng impromptu performances like hosting stand-up comedy. Do you still experience stage fright? And ano yung ginagawa mo bago sa mga? Kahit sa Showtime everyday. Anong ginagawa mo to over? Oo. Sanay na ako. Pag hindi ako kinabahan, mas kakabahan ako. Ba't hindi ako kinakabahan? Pag kinakabahan ako, parang normal, kahit magpo-prod lang sa Showtime, yung every Saturday may prod, nervous ako doon, inuubo-ubo ako. Normal sa akin yung takot. Tsaka parang dapat yata laging may ganun. Lalo na kung Araneta, you will never get used to
the Araneta crowd and Araneta stage, yung opening number, hindi ka masasanay dun eh. Kahit ilang beses mo nang ginawa, lagi kang matataranta. Yun nga ang huli, bago pa ako maisalang, yung huling concert ko, bago pa ako maisalang, nagkagulo-gulo pa yun kasi sobrang nervous ko, nasuka ako dun sa damit ko. Oo, na ilang beses naman ako nagko-concert, pero normal na sa akin talagang natataranta, pawis na pawis yung kamay ko, yung ganoon. Thank you. Sa dinami-dami ng performances mo, kapag tinanong ka ngayon, ano yung top of mind na pinaka-memorable performance sa dami ng concerts, sa shows? With 5 major concerts. Ano yung pinaka-memorable? Memorable for me, of course, will always be the first concert. Kasi it opened the doors para hindi lang sa akin kundi sa ibang mga bakla din na mga stand-up comedians. May mga nag-concert din after nun. At dun, kaya memorable ko siya kasi yung unang concert, dun ko napatunayan sa sarili ko at sa ibang tao na pwede pala. Kaya naulit. Kung hindi naman nangyari yun, baka wala rin tayong concert sa Fairfield. Ito yung may nag-text yung totoo? Okay. Thank you. Thank you. Okay, more questions, eh? Yes, our last question will come from another controversial. The editor of Bulgar, Janice Navilo. Okay. Ay, number 1 na daw siya si Janice. Number 1 ni Vice, ayan o. Thank you. Bongga, thank you, Carmela. Hi, Vice. Hi. Congratulations. No, balik Araneta ka. Yes, thank you. How do you feel every time na may concert ka sa Araneta? Do you still pressure or parang meron ka pang dapat i-level up every time na magko-concert ka? There's always pressure naman, kahit naman hindi sa concert, kahit sa pelikula, kahit sa TV, laging ganon, di ba kailangan, kung hindi mo man mapantayan yung huli, kung hindi mo man malampasan yung huli, at least mapantayan mo, hindi ka dapat laging mas bumaba. Kasi ang tao, ang expectations pataas ng pataas, lalo pa, ang piso, hindi na rin naman halaga ng piso nung nakaraan. Kaya, lalo na yung ticket, pinipili, may value yung pinambili nila, kaya dapat may value din yung ipakita mo sa kanila. Kaya pressure din talaga. Pero in terms of performances, meron ka bang mga pasabog pa na hindi mo pa nagawa? Kasi dami mo na nagawa sa concert mo, di ba? Kanina may nabanggit ko ako, mayroon akong spoken word poetry, magaganon ako. Mahugod. Tapos, bago po yung mga materials ko, bago yung mga concepts. And sa career mo ngayon this 2017, kasi napabalita rin, aside from Daniel, may gagawin nga rin kayo ni John Lloyd. Pero, tanong na. Sorry, wala ako eh. Pwede pa ulit na. Wala pa hindi natuloy? Hindi matutuloy or anong mangyayari? Nakaplano na siya last year pa, kaya hindi ko alam kung alin doon ang matutuloy this year kasi wala pang konkretong plan kung sino talagang makaka-join sa movie. Pero kahit naman last year, Daniel at saka si John Lloyd yung nakalista sa mga plans sa akin ng Star System. So mga girls, wala kang makakasama sa movie? Actually, hinahanapan din kami ng concept ni Angelica Panganiban. Correct. Pero hindi pang film fest. Wala pang, hindi pa namin, mag-movie ako this year, pero hindi pa alam kung film fest sa isasali or before film fest or wala pa. Yung last question ko, si Aura ba may participation? Yeah, guest siya. Anong reaction mo pag sinasabi na parang napakalakas ng influence mo kay Aura? And parang sinasabi, napakabata pa ni Aura para sumunod sa yapak mo and parang gumaya sa'yo bilang ikaw ay isang lantad na. Ano ba yung tinutukoy mong ginagaya na sa akin? Yung kabaklaan? Yes, kasi ang sabi, di ba parang sa'yo okay tanggap ka ng mga tao na ganyan kasi vice ganda ka. Pero si Aura, sinasabi, napakabata pa. Oo. Alam mo kasi yung mga ganyan, mahabang usapin yan kailangan mo i-explain talaga sa kanila. Kaya nga, dapat talaga ang Pilipino, ine-educate. Kasi kulang tong oras na to para ma-explain ko sa inyo kung bakit mali yung sinasabi nila. Kaya nung nagkausap nga kami dati ni Baste Duterte, nag-uusap kami tungkol sa gender equality, mga ganyan. Sabi ko dapat talaga na-educate ang Pilipinas about sexuality. Na-orient ang mga Pilipino tungkol sa gender. Kasi marami silang hindi naiintindihan. Katulad yung sinasabi, may influence ko si Aura, yung ginagaya ako ni Aura, masyado pang bata, yung ganon. Wala kasing edad yun. Oo, walang tamang edad kung kailan ka dapat magbakla. Wala kang dapat edad kung kailan ka pwede lang magbakla.
hindi lang talaga natin nauunawaan kasi kulang pa yung kaalaman ng mga Pilipino. Dahil nalilitahan tayo ng edukasyon na available sa Pilipinas, pati na rin ng mga nakagawian natin, mga tradisyon, relihiyon, maraming factors yan. Kaya sana may educate ang mga Pilipino. Okay, thank you and good luck, Vice. Okay, thank you, Janice. And for the last question, Aaron. Yes, partner. Manggagaling kay Manay Hazel. Ay, okay, diba? Gusto lang namin pusuan ka, guys. Ay, maraming salamat mo po. lang bang ano? Po? Ang isusuot mo lang bang costume sa concert mo? Itong nakalagay dyan. Actually, tita, hindi ko na kayang isuot yan sa concert ko. Kasi hindi ho ganyan na ang katawan ko, inedit na yan. Ang taba ko na kasi, kaya nagpapapayat nga ako para ma-achieve ko yan sa opening. At sa opening magtangga ako, pero parang hindi ko makahabol. Ang taba ko talaga. May additional tanong si Aiza rin. Pa. Go Your ahead. favorite editor, entertainment editor. Hi! Alam mo ba, si Manay ang may gustong tanongin ito. Ano po yun? Hindi niya lang matanong, ano daw ang classification mo sa LGBT? Ano po? Gay. I'm gay. Hindi ka T? Hindi po ako transgender. Okay. I'm gay. Ayun. So, nagdadamit babae ka lang. Yeah. Pero gay ka talaga. Yeah. Kasi yung pagdadamit babae, it's not something that defines your gender identity. It's part of your gender expressions. Yes. Okay. Opo, yung pananamit po, gender expressions po yun, hindi po yung gender Kasi identity. nakaka-confuse. Kagaya ni... Yeah. Marami kasi writer ngayon na ginagaya ka. Ay! Writer talaga? Oh, hindi ko na sasabihin ng mga pangalan. Sabi ko, ay, they're evolving. Parang vice ganda. So, pero ngayon, definitely, hindi ka T. No, hindi po ako transgender. Nasa G ka I am pala. gay. Nasa G ka pala. Yeah. Thank you. Thank you po. Thank you, Tito Aiza. Partner, we'd like to greet lang Nympha Chua, happy birthday. Ayan sa Nympha. Ayan, Happy birthday! And we'd like to thank Amara's Cake. Ayun, and later on, we will be open po ang ating mga cupcakes na pinamigay from Amara's Cake. Would that be all, Aaron? Vice, please! Ito na ang pagkakataon para pasalamatan at invite ang mga tao. Maraming salamat po sa oras niyo, sa panahon niyo sa akin ngayon. Maraming salamat at sa tulong na binibigay niyo, sa suporta niyo binibigay sa konsyertong to para mas makarating sa kaalaman ng marami. Maraming salamat po. And then, I hope to see everyone on February 14 sa Araneta. Pusuan mo si Vice Ganda sa Araneta, nagmahal na saktan, nag-concert. Masaya po to. Hindi po ito yung usual na Valentine concert na napapanood nyo. Ito po ay talagang tatawa kayo, masarap. Masarap i-celebrate ang Valentine's Day kasama yung jowa nyo o kahit kaibigan nyo o kahit kapamilya ninyo. Pupusuan natin lahat ng ganap, magiging masaya tayo. Nakaka-inspire po ito. May maraming magagandang kanta, maraming mahuhusay na singers kayo mapapanood, maraming sayawan din, pero pinakamarami ang tawanan. Kaya mag-enjoy kayo dito. Maraming salamat po. Feb 14, pusuan mo si Vice Ganda sa Araneta, nagmahal na saktan na concert. Wow! The number to call, 911! Sa Araneta, nagmahal na saktan na concert. Wow! The number to call, 911!